Doc, ano ba itong tinatawag na spaying o neutering o yung sa Tagalog nga ay pagkapon? Bakit ba ito mahalagang gawin? Mahalaga nga ba itong gawin overall sa overall health ng ating mga alaga? Yes, ma'am. So, discuss muna natin ano ba yung neutering. So, neutering po is for male and spaying natin is for female po. For females. Okay, got it. Apo. So ano ba importante ba yan? Yes, ma'am. So, ang importance po nito, unang-una is to prevent po yung mga unwanted pregnancy natin. So, prevention din po ito para dun sa mga behavioral po, like na mga pag-roaming around, which is pag nag-roam around kasi yung mga dogs, especially cats natin, they can harvest diseases po, like mga viral infections to prevent pagkuha ng mga deadly diseases din naman po. And also to prevent din po yung mga reproductive diseases natin, like for the dogs and for the cats, like the pyometra, and then other mga prostate problems din po. Yun yung mga importance po nila. And then especially po nun, para mas ma-correct din natin yung other behavioral problems nila, like the aggressiveness and others naman po, to prevent. So yun yung mga important. Okay. Ako, Doc, may tanong ako very quickly lang siguro. Kailan maaari ipakapon ang mga alagang hayop? And how is the procedure done? Baka pwedeng, I don't know kung pwede ba sabihin yun on air, pero meron din bang risk and complication associated with the procedure? So for the age po, I suggest for at least for the male dogs or cats, at least 6 months po. Mas maganda. Pwede na, 6 months. 6 months pwede naman na po. Pero pagdating naman natin sa mga female dogs or cats, so we can at least 6 months din po, pero at least mas maganda 8 months above. Para at least older, fully developed na yung mga develop na lahat yung kanilang body and others po. Para at least kitang-kita na din po yung development nila. So for the procedure po, yes, yeah. Very quick. Sige, Doc. So for the procedures not naman, too graphic. for the procedures naman po, so ginagawa yan dito sa clinics or pwede naman po tayo sa mga foundations naman po. So before po kasi tayo mag-conduct ng neutering or ng spaying po, we need to check for the blood test, for the CBC po, to check po for possible infections, to possible check din po tayo for the liver, the kidney, kasi may mga cases po na may problema liver, may pwedeng kidney. So pag nag-anesthetize tayo, minsan hindi nagigising. Also pag naririnig natin minsan na 8 hours na hindi tulog pa, or minsan pag hindi na gumiting. So minsan may mga problems sa liver and kidney. So we need to check po lahat yun, especially po yung WBC infections, anemia, to check po lahat yun para at least dun sa health ng dogs and cats natin. Doc, ito I have to ask this question, kasi minsan yung kaugalian ng mga Pinoy, kasi gusto kong sabihin nyo, Doc, na manggaling sa inyo na please don't do that. Di ba yung iba tinatalian lang nila yung, yes po. You know, please, can you explain why that is very risky sa kalusugan ng ating mga pets? So, background lang po. So, dati kasi dinalagyan ng mga lasti yung mga scrotum o yung prostate po ng mga dogs or ng cats po, which is, that is a very unsterile, very unprofessional po, because hindi siya yung proper way. It can cause, una-una po dun sa mga dog and cats natin, can cause pain. And then next stage can cause infections din po. So pag, kasi hindi naman po siya agad natatanggal po, it takes days, weeks, or months po. So yung process po na yun can cause and harvest infections din po and pain dun sa animal. So pag ginawa po natin, nagne-necrotic po siya, nagbubulok po siya. So it can cause problem din po. So para sa lahat po na nagtatangkang gumawa po nito, it's a very no po. Wag niyong gagawin. Kasi una-una po doon is pinahihirapan yung welfare ng animal nyo or ng pet nyo. So may mga proper way naman tayo para gawin po yung proper neutering and spaying po, which is dalhin nyo po siya sa mga clinics na nag-offer ng murang halaga ng kapon at spay, and may mga foundations naman tayo na nag-offer din po ng murang halaga na spay and neutering. And also the government po is nag-offer din naman sila ng libreng spay and kapon. So mas better po. Yes, sir. Pero Doc, magkano ba usually ang pagpapakapon? At saka balita po namin may maayos at magandang pet clinic for Bantay at Mingming. Baka pwede niyo ikwento sa amin very briefly lang po, please. Opo. So currently dito sa amin sa clinic, we have a low-cost kapon and spay. So pwede nyo i-visit yung page namin sa Hamilton Pet Medics Plus. So to-inquire po din sa prices. So don't worry po sa mga preference natin, murang-mura lang po yung cost na ating spay and neuter po. So pwede nyo silang contact dito or pumunta kayo sa FB page namin, or can you call our number po to inquire din naman po. So don't worry po, kasi pagdating natin sa spay and neutering, kasama na si Blood Chem and CBC po, and also this procedure po. So wala na kayong
wala na kayong iisipin pa pagdating pa doon sa health ng dogs nyo. Kasi we need to check muna before namin talaga undergo to spay and neuter. So we need to check lahat, physical and then that CDC and blood test po.